Magkaalaman tayo, talaga matapang kayo. Di ba? Sige. Di ba? Matatapang yung mga senador natin, lalo si Senador Erwin Tulfo. Ang tapang yan, pare ko. Ganun ba? Di ba? Oo. Walang inuurungan yan eh. Nakakita lang kayo ng usapang kanto, akala nyo gano'n-gano'n lang. Ano? Hindi, una, nag-asal bata sila eh. Di ba? Pasensya na ha. Nag-asal bata kayo dyan, pare ko. Sir, Hindi mo na pinag-isipan. Di ba? O ngayon, kinukol kayo ng Chinese Embassy. Sige nga. Deklara nyo nga. Deklara nyo nga. Gawin nyo nga yan. Di ba? Di kayo makibong putla-putla kayo. Kameme ka. Para bang sige, hawakan mo tenga ko. Sige nga. Tuloy nyo. Sige. Sige, di tuloy nyo. Marurunong naman kayo. Di ba? Senador Kiko Pangilinan, sir, tuloy nyo po. Go. Di ba? Senadora Risa Ontiveros, sir, go. Tuloy nyo po yan. Sige. Pinupush na namin kayo. Di ba? Sige nga, porbahan pa mo, di ba? Hindi, kung nagsalita naman talaga nito si Senate President Tito Soto. Hindi, yung kanilang, pati yung resolusyon na ang ponente niya. Parang gano'n. Kasi Kiko Pangilinan, Senador Kiko Pangilinan. Isama niyo pa isa yung Justice Carpio. Yan, medyo din, ang tindi din ng banat yan eh. Pero hindi yata siya pinapansin ng Chinese Embassy. Ay wala, kasi parang lang yan eh. Anong tawag doon? Yung salita na salita. Parang meron lang yan. Kumbaga sa chess yan, meron lang yan. Kung pansinin yan, magugulo ka lang. Teka lang, may bago ba ngayon sa China? At saka yung kanilang embassy? Mukhang may masakit na mga pahayag kasi itong mga nakalipas na araw eh. Hindi, natatanda mo, di ba, na ipinload ni Senate President Tito Soto na deklarang persona non grata yung isang deputy spokesperson. Ayun, deputy spokesperson, si Go Away ba yun? Go Away. Go away. Go Away. Kasi ay sagot ng sagot di ba? Oo. Sabi, bakit sagot pa ng sagot ito? Pati nga si Senadora Risa Ontiveros. Siya nga nagsabi. Ayun, oo. Kaya ipinload nila na baka siguro persona non grata natin yan, ideklara natin. At kinabukasan, ang director sumagot na, yung mismong spokesperson na. Kasi hindi na yung deputy. Galing pala ng China, kaya wala rito. Kaya hindi siya nakakasagot. Wala yung mismong spokesperson. Kaya nung bumalik siya, andito na ako na ang sasagot. Ayun. Ang sabi niya, Jen, hindi pwede na ang ideklara nyo lang na persona non grata ay yung deputy spokesperson. Ang sabi nila, team kami rito Ayun. Mas maganda dyan, ideklara nyo yung mismong ambassador namin. Lahat na. At kami lahat dito. Kasi ang spokesperson naman, Nelson, ito ng practice talaga ito. Tagapagsalita. Hindi ka magsasalita kung hindi asa sa ngayunan ng ponente mo. Totoo. Di ba? Halimbawa, tayo Tatanong mo spokesperson. muna. Ay, siyempre. Lalo ang embassy yan Ang may go signal dyan, ang talaga ang may pagsang-ayon ay yung kanyang ambassador. Yun ang kanyang ponente. Di ba? Kung ako, may depresa ako spokesperson, deputy pa nga lang ako Tapos ilalabas ko yung statement na walang pagsang-ayon ng aking mga boss, malabo yun, lalo sa diplomatic community. Di ba? Sabi nga dito, I think there is no need to go through such trouble. They could simply declare Ambassador Jing Xuan persona non grata. Ayun. That would be the most straightforward approach. As ambassador, he bears responsibility for all words and actions of the Chinese embassy. Ang nagpalabas ng pangalan, yung mismo ng spokesperson. Yes. Wag na yung deputy, parang ang ibig sabihin, wag na yung deputy, yung di mismong ambassador na namin, deklara na ninyong persona non grata. Buo na. Ba't niya naman nasabi yan? Ang sabi niya kasi, marami na daw pinagdaanan nitong Chinese ambassador dahil sa 29-year na diplomatic career nito, yung 23 years sa US siya. Yes. Bago siya napunta sa atin, galing siya ng US, deputy nga siya doon Doon daw mga extremely difficult moments in China-US relations ang kanyang sinalamuha. Sinalamuha. US Congress, hundreds of anti-China bills or resolutions were introduced a year. Daan-daan. Ibig sabihin, hindi bago sa kanya ito. Yung ganitong mga sitwasyon pala, Kaya ang sabi nila dito, if anyone intends to declare any Chinese diplomat persona non grata, please do include myself and the entire 12-member media affairs and public diplomacy team as a team we stay or live together. So sa madaling salita, lahat na kami.
I-persona nung grata nyo na, ba't pa isa-isa lang? That said, rest assured that even if the embassy were to be closed, we would continue without hesitation to push back slanders and smears against China through various channels. Ayan. Sabi ng mga kapampangan yan, Nelson, Oo. subukan tamo ng mabalo. Oo. Oo. Sabi nga nila, ay, sige, Subukan nyo, di gawin nyo. ipasara nyo, pero hindi pa rin kami titigil. Di sige nga. Ang sabi naman ng DFA, Oh. may reaction din sila dun sa persona ng garata eh. Ang sabi ng DFA, Ito yung reaction na sa Senado. Oo. Yung napabalitang persona ng grata, sabi ng DFA, yan hindi yan basta-basta Hindi dinideklara dinideklara. Totoo dapat. yan, oo. Yan eh, last resort. Kahuli-hulihang na yan. Kumbaga, nagawa mo na ang lahat ng kaparaanan. Oo. Pinakahuling na yan. Pinakahuling hakbang mo na. Kumbaga, talagang sukul na sukul ka na. Kaya ka lang magdideklara ng persona non grata. Oo, yan daw po ay serious diplomatic step with major consequences, Tama. including possible reciprocal actions. Tsak yun. Ano yung ganti, di ba? Magre-react ang bansang China dyan kapag ganun. The DFA says such decision should be carefully considered and handled through dialogue and consultation to protect the Philippines' national interest. Ayan. Hindi yan Sige. basta-basta. Sige, di tuloy nyo. Marurunong naman kayo. Di ba? Senador Kiko Pangilinan, sir, tuloy nyo po. Go. Di ba? Senadora Risa Ontiveros, sir, go. Tuloy nyo po yan. Sige. Pinupush na namin kayo. Di ba? Sige nga, porbahan pa mo. Di ba? Hindi, kung minsan kasi siguro, Tignan nyo kung ano magiging epekto sa inyo. Di ba? ang nagsalita naman talaga nito si Senate President Tito Soto. Eh. Sige, yung kanilang, pati yung resolution na pinonte, ang ponente, Nelson. Parang gano'n. Si Kiko Pangilinan, Senador Sabagay. Kiko Pangilinan. Hindi naman pumasa yun eh, dahil hindi sinang-ayunan ng maraming senador. Pero pinirmahan ng 15 yun, di Yun ba? nga, tapos nilabas nila publicly, no? Kasi ang gusto nga nila, ang naging huli lang naman, Nelson, pagdebatihan natin sa plenaryo, pag-usapan natin ito. Di ba? Pero good as approve yung resolution. Sa bagay. Di ba? Pero ang sabi mo ng DFA, teka, wag kayong makipag siguro ang sabi gusto dito sabihin ng DFA, teka, hindi nyo man trabaho yan eh. Ang sabi ng DFA dito, the department remains in direct communications with the Chinese government on key bilateral and international issues and calls for space to conduct diplomacy effectively. Parang sabi dito ng DFA, mapangit lang yung shut up. parang gano'n, no? Pwede ba tumigil na lang muna kayo? Ang sabi niya kasi, calls for space. Bigyan ng espasyo yung DFA na silang makipag-usap. Di ba? Matatapang yung mga senador natin, lalo si Senador Erwin Tulfo. Ang tapang yan, pare ko. Ganun ba? Di ba? Walang inuurungan yan eh. Sa Beijing nyo gawin yung ano. Yan. Sige. Tuloy nyo. Sige. Di ba? Magkaalaman tayo, talaga matapang kayo. Di ba? Sa bagay. Kasi baka nagsalita lang kayo ng ganyan, hindi nyo alam kung ano magiging repercussion yan. Consequences. Ano magiging consequence yan. Di ba? Para bang nakakita lang kayo ng usapang kanto, akala nyo gano'n lang. Hindi, nag-asal bata sila eh. Di ba? Pasensya na ha. Nag-asal bata kayo dyan, pare ko, sir, ma'am. Hindi mo na pinag-isipan. Di ba? Ngayon, kinukol kayo ng Chinese Embassy. Sige nga. Deklaran nyo nga. Deklaran nyo nga. Gawin nyo nga yan. Di ba? Di kayo makibungin, putlang-putla kayo. Tameme ka. Para bang, sige nga, hawakan mo tenga ko. Sige nga, try mo lang. Sabi diba? na, bakit ka pumupunta rito, ha? Di ba teritoryo namin to? Sige nga, hawakan mo yung tenga ko. Isama niyo pa isa, yung Justice Carpio. Yan, medyo din, ang tindi din ng banat yan eh. Nagbigay siya ng mga pahayag ito nakaraan eh. Pero hindi yata siya pinapansin ng Chinese Embassy. Ay wala, kasi parang ano lang yan eh. Anong tawag doon? Yung salita na salita. Meron. Parang meron lang yan. Kumbaga sa chess yan, meron lang yan, pansinin yan, magugulo ka lang siya. Pero kasi yung, kapag incumbent senator ka, at least meron kang nga. Meron kang posisyon eh. Meron kang pinanghahawakang kapangyarihan sa gobyerno eh. Ayan. Ano kaya ngayon na masasabi ni Commodore J. Tariela sa sitwaryong ito?
Mukhang siya tuwan-tuwa dyan eh. Ganon? Oo. At tuwa pa siya. Tuwan-tuwa siya dahil sa ang kanyang huling sabi, Oo. nasasaktan ng China kasi nagsasabi ako ng totoo. Truth hurts. Ganon? Yun ang kanyang Yun pa ang statement. kanyang analogy sa sitwasyong ito. Ewan ko lang pagka siya nasaktan kung truth pa rin yung... Matindi ka, sir. Oo. Di ba? Paano kung mga Pilipino na ang nasasaktan dahil sa consequences nito? Dahil sa ginawa mo, sir. Oo. Di ba? Truth pa rin ba yan? Oo. Ayan ang problema ho natin. Mukhang... Pati Malacanang eh. Oh. Iniiwasan ng issue na ito dyan eh. Ay, iwas na to. Nang itanong ito sa tagapagsalita ng Malacanang, ang sabi nila, mas makainam ito ang humawak Department of Foreign Affairs. Yan ang sapagat yun naman talaga ang true channel. Expertise nila. Tama yun. Pinag-aralan nila yan. Oo, Kung tama. paano makikipag-usap sa diplomatic Mabuti na lamang yun ang naging sagot. Oo, Kasi yan ang kung- sagot ni Jose Claire Castro. Yun, tama. Yusek Claire, tama po kayo. Diyan natin siya pinupuri. No? Yusek Na Auntie Claire, tama po kayo doon. Pagka may mga ganyang pagkakataon, kasi talagang alam din siguro niya na hindi basta-basta ang consequence niyan. Oho. Di ba? Tama. Pati yung ambassador, ang sabi niya, ako ay hinirang, hindi, yung spokesperson ang nagsabi, ang ambassador ng China, ang naghirang niyan, si President Xi Jinping. Yes. Alter ego niya yan eh. Tapos, nung ito ay dalhin sa Pilipinas, tinanggap yan ng presidente ng Pilipinas. Yes. Pangulong Bongbong Marcos. Tama. Hindi mo naman kailangan ideklara ang persona non grata kung gusto mong palitan ang embassy, ang Embassy ambassador, official. ang embassy official, madaling gawin yan ng Pangulo ng Pilipinas. Ayun. Susulat lang siya sa ano eh. Oo. Susulat yan through channel. Ibig DFA. sabihin, nasa ka Pangulong Bongbong ang kapangyarihan para palitan ang sinumang embassy official ng Totoo. anumang bansa. Kasi may programa ngayon eh. Kapag ka nagpapalitan, di ba, bago, yung aalis, Oo. nagpapaalam sa Papaalam. Pangulo, yung papasok. Yes. Mag-ano din, bahagi ng kurtusiya yan sa... Magpapaalam din. Oo. Yes, ganun Pagka talaga. tinanggap, siya na talaga. Oho. So, ang sabi nila, walang epekto yung persona non grata unless sabihin nyo sa presidente ninyo Oho. na palitan ang mga opisyal ng Chinese Embassy sa kasalukuyan. May diplomatic channel din para halimbawa, mayroon talagang, sabi mo na, no, na gumawa ng hindi maganda yung isang opisyal o kaya naman may dinlabag sa patas natin na umiiral, pwede hilingin yan. Yes. Kasi may mga immunity from suit din yung mga yan eh. Totoo. May mga... Yun ngang embassy office, yan. hindi teritoryo ng Pilipinas. Kahit na nasa Pilipinas. Di ba? Itinuturo Pati yung sasakyan nila dyan. Yes. Yung sasakyan nila, hindi mo pwedeng hulihin ng LTO yan. Hindi. Ng MMDA. Oo. May diplomatic immunity Yun yan. ang sinasabi natin. Kaya, iba po kasi yung trato sa kanila. At ito ay hindi lang sa Pilipinas at China. Oo. Sa lahat ng bansa sa buong mundo, ganyan Yes. ang trato sa mga diplomat. Totoo. Hindi ba? Alam ng mga senador natin yan, Nelson. Kaso akala lang nila. Hindi natin alam kung alam talaga dyan. Hindi ako naniniwala, alam nila yan. Kasi may Ganun mga ba? nakapalibot na abogado dyan eh. Oo. May mga abogado, alam nila yan. Nabagay, O, di ba? oo. Bago ka magbigay ng pahayag, tsak, alam nila yan. Pero sa kabila nung alam nila, may motibo. May kadahilanan bakit nila ginawa yan. Kasi maingay. No? Yes. Oo. Kung ano man ang motibo nila dyan, tanging sila lang ang nakakaalam. Ang problema, Oo. kinakaladkad ninyo ang mga mamamayan eh. Oho. Di ba? Kinakaladkad ninyo ang mga mamamayan sa kapahamakan eh. Totoo. Di ba? Ay, nako.